Network Entertainment. Warning! This program is created with adult consent and the content is for entertainment purposes only. Huwag nyo namang seryosohin masyado. Pero kung ayaw nyo ang ilan sa mga topics, okay lang. Please feel free to skip the episode. Baka sabihin nyo, pinilit ko kayo eh. Joke lang. Salamat! Yes! Alright. Yes! Welcome sa Fun Time with Alex Calles, Reben Obra, ang panging podcast po na walang ka-pressure. Ito po ating podcaster. Isa naman Obra po ng The Comedy Crew. Hello. Keto lang kami, pero may award kami. Tapos, there was once a time na nakasama tayo sa exclusive sa Spotify, 2 years. Para sa mga Oo, tama. No? at ang tanging podcast na nag-guest si Michael B. Vice Ganda, Maria Rivera, Ito lang yun. Lucy Torres. Napagsama-sama mo dito. Pagsama-sama ko yan. Sino pa mga na-interview natin dito? At ang mga, siyempre, ang mga... Magsabi ka. Sino? Magsabi ka. Si Mama Ogs. Di ba na mo rin? Mama Ogie? Correct. Tama. Sino pa ba yung mga nag-guest mo dito? Si Atom Araulio. Nag-guest mo dito. Oo. Sino pa ba mga nag-guest mo dito? Ang mga inaabangan ng lahat, ang mga Viva Max. Yan. Rob Ginto. Yan. Rob Ginto. Diba? Oo. Si Diana Meneses, madalas dito yan. Diana Meneses. So, madalas dito yan. Si Sherry. Ilang beses. Sino pa ba? Akala nyo, hindi tayo, puro lang tayo kaguluhan. Ano pa mga nag-guest natin dito? Meron din yung battle rapper na yung idol ka na battle Jonas. rapper. Si Jonas. Oo. Andrew E. Grabe yun. Andrew E. Na-guest mo rin. Na-guest din natin si Andrew E. Sino pa ba? Randy Santiago. Kita mo naman. Basta tingnan nyo lang. Magbalik lang kayo. Pero, ito po ang tanging podcast na hindi nag-encourage na kami lang ang mundo nyo, ha? Sinasabi lang namin na gawin nyo lang to sa inyong pastime. Di ba? Tama, Israel? Tama. Pastime lang. Yung, alam mo yun, marami naman nagsasabi sa atin, di ba? Pinapakinggan ko kayo habang naliligo, bago pumasok, nagdadrive, ganyan, di ba? Maligo kayo ng maayos. Hindi mo sila makakaligo ng maayos pag nakikinig sila sa atin? Pagka ang podcast, parang pinapasok na yung mga buhay nyo, iba na yan. Tingin mo iba na. Iba na yun. Maligo ka. Okay. Maligo. Pag naikinig ka, wala na men. Loser ka na nun. Totoo naman eh. Ito nga, kami nga mismong lagi na yung pag-uusapan to sa simula ng programa para i-remind. Kasi may reminder sa online gambling. Gambling is addictive. Di ba? Stop. Di ba? Sa 18 years old and above, di ba? Drink moderately. Dapat yung paikinig sa atin. Tayo mismo nagsasabi na pag halimbawa, nagdodroga na yung anak nyo, tapos pinapainggan nyo pa rin tong podcast na to, mali na yun. Mali na yun. Wala naman kayo makukuha instruction kung paano namin pipigilan yung mangyari yun eh. Mali ang naliligo ka habang naikinig ka sa amin. Mali yun. Hindi ko natin medyo weird yun. Nagdadrive. Nagko-commute. Ayan, nakaupo, walang ginagawa, nakaupo lang. Kaya natin di na-appreciate ang paligid. Diyan tayo madalas madukutan, ma-hold up, ma-snatch yan kasi hindi tayo nag-focus. Focus lang. We're missing. Kailan ka pwedeng makinig? Pagka nakahiga ka sa kama, patulog ka na. Ayan. Pampaantok, makinig ka. Diba? Nagluluto, wag kang makinig. Hindi mo maaayos yung luto mo. Oo, wag kang makinig. Lalo pag nag-study, wag. Diba? Yung iba yung study. Oo. Sa tingin mo, yung pagkain, gusto niya yon na siningit mo. Diba? Habang nag-sex kami ng asawa ko, sana yun, lilipat ko sa iba't ibang sitwasyon. Naikinig ako sa iyo habang ino-operahan ko yung pasyente ko. Magugustuhan mo ba yon? Mahirap yun, no? Walang focus yung doktor pag Hindi kami natutuwa doon. Oo. May mga bagay Hirap na dapat ini-enjoy mo. Yung habang kumakain kami, naikinig. Wag, kumain kayo ng masarap. Pagkatapos para malasahan yun ng tama. Pagkatapos kumain, mainig kayo. Oo. Ibig sabihin, mas matutuwa ako pag sinabi nyong, nakikinig kami sa inyo sa mga panahong dapat kaming makinig. Dapat! Ayun. Yun.
Huwag isabay sa kahit ano. Oo, ibig sabihin sinisingit nyo kami o kaya ibig sabihin, wag. Ayun lang problema ng panahon natin ngayon, Israel. Wala tayong ano, no? Yung mga bagay na sinasabi nilang pampabilis ng buhay, lalong dumadami yung ginagawa natin. Tama. Di ba? Paparami yung trabaho. Di ba, ibig sabihin, lahat na naging automatic, hindi naman tayo napahinga eh. Lalo tayong nataranta. Kasi tumataas din yung demand. Tumataas din yung demand. Mga putang inang nagpa-imbento niyang ano na yan. Yung picture na yan, yung photocopy na yan. Tingnan mo nangyari. Dati, pag nagsusulat ang teacher sa lecture, susulat niya sa blackboard. Nakikinig ka, inaano mo, di ba? Dinajot down mo. Tama. May ano yun may scientific finding yun na pag nakikinig ka at sinusulat mo yung memory na yun, mas nai-ingrain siya sa utak mo. Mo yun, oo. Yun. So, ibig sabihin, ngayon, na habang nag-iisip ang tao ng pampabilis, lalong tumataas din expectation sa atin. Tama. Diba? So, wag. Tama. Mainig kayo sa mapanong mainig kayo. At, huwag nyo itong seryosohin. Yung podcast, yung radio, yung ano ba, yung mga social media, vlogs. Periphery lang lahat yan, no? Hindi yan tunay na buhay eh. Siguro, awkward to, saka ano ba tawag to, contradictory to, no? Pero, tayo ang podcast na nag-encourage na wag masyadong makinig sa podcast. Tama. Kami lang ang podcast na nasa number 60. Tapos, sinasabi namin, wag kayo masyadong makinig sa amin. Oo, natatakot kami pag nagte-38 na, nagte-37 na. Ibig sabihin, marami kami napapaniwala na hindi naman talaga namin... Ikaw ba, Israel, may mga payo ka ba na nasusunod mo sa sarili mo? Wala. Ako nga mismo eh. Di ba? Tayo mismo, hindi natin nasusunod yung payo natin, di ba? Maganda lang tayo magsalita, pero sa totoong buhay, masasamang tao din tayo, men. Nakakatakot yun, pag binitawan natin sa ganito, so may pumick up, di ba natin alam ko anong gagawin niyo sa pinick up natin ng mga salita. Kami ang nagsasabi kung mataas ang expectation niyo sa amin, wag. Mali yun. Mali. Hindi kami rin kami, may mga ginagawa kami na, hindi. Babaan nyo lang expectation. Wala kang bayad to eh. Di ba? Huwag kaming gawing idol. Huwag kaming idolin nyo. Kayo ang idol namin. Wow! Bakit? Di ba? Kinilig yung mga nakikinig. Sinabihan ko lang kayo idol namin. Hindi totoo yun. Daw. Maraming mga sasabihin kami, at baka hindi lang kami mga podcaster, na para makinig kayo, kikiligin kayo, pero hindi namin minimin yun. Kaya nga pag nakita nyo sa personal, Alex! Hindi, totoo yan on a more serious note, nagiging issue kasi yan ngayon sa US lalo na. Lalo itong nagdaang election lang nila ng mga comedy podcast daw, como platform nila yung mga ibang mga politiko, nagsipanalo. Ngayon, yung mga ibang politiko na nanalo na yun, hindi nila masyadong gusto yung nangyayari. Nasisisi ngayon, binabalikan ngayon yung mga comedy podcasters ngayon na platform sila. Ayan ngayon tayo, nagkakaroon tayo ng ano dyan, ng problema. Diba? Nagpapaniwala kayo sa mga komedyante. Makinig. Maging mapagmatsyag, mapagmasid. At alamin kung sino ang mga nagkukunwari lang. Tama. Huwag kayong magpapaniwala sa mga katulad niya, nag-endorso, nanalo. Di ba? Nanalo. Yari tayo dyan. Ito ang payo namin. Mainig lang kayo, pagkatapos, move on. Huwag nyo ikwento sa iba na may magandang podcast na Punchline with Addis. Kasi pag kinento nyo, titignan sa inyo, anong kalon sa amin, loser? Hindi, no? Huwag nyo content. Huwag nyo spread. Sarili ninyo. Mahirap yan, ha? Mahirap yan dahil mamaya baka ng taste. Kami nga, ito ang ginagawa na, inuulit namin. Huwag ka mag-anyway muna parang Israel. May tatapos. Tapusin natin to. Itutultukan mo? Kami nga dalawa ni Israel sa podcast namin, ilang araw na kami nagyaya mag-podcast. Ano nga ba? Nang Sunday pa lang.
Nung Sunday pa lang, nagsasabi na kami, tara, gawa tayo episode. Parang alam mo yung ang bigat-bigat ng paa namin, ang bigat. Ngayon, Wednesday kami natuloy. Tanghaling tapat pa. At may gig pa kami mamaya. Nag-aabol kami ng oras. Nag-aabol kami. Para lang magkaroon kami ng dahil contractual obligation to. Tapos kayo, isasabay nyo kami habang naliligo. Wag, men. Wag nyo kaming... Makinig kayo, enjoyin nyo to, and then parang chewing gum lang kami, idura nyo pagkatapos. Diba? Balutin. Sabay dura. Namnamin nyo yung tamis habang nandito tayo. Tapos pagkatapos, durain nyo, kalimutan nyo na. Huwag nyo kaming, pucha, idol. Hindi, wag. Alex Calye at Israel Benobra, ang totoong podcaster na nagpapakatotoo lang. Ayos! Dahil yan, na-try na namin lahat para lang humaba dahil nga sa contractual obligation, kailangan natin kumain ng podcast episode ngayon. Ang kanta ina-analyze namin dahil nalaman namin ni Paring Israel habang kami nagkukwentuhan. May mga kanta pa lang akala natin ganun kasimple pero may mga hidden meaning at may hidden meaning pala. Okay? Oo. Katulad yan, ang dami nating kanta. Yung nakaraan lang kanta, may stalker pala yun. Sa kanyang siraulo na yung 500 miles na yun. Ano kayang kanta? At marami nagre-request ng kanta, ha? Sabi ko, di ba, sabi natin, in-encourage natin na kung gusto nyo interpret namin yung mga kantang gusto nyo, padala nyo lang sa amin. At nagpadala kayo. Yung iba nagko-comment pa sa mismong episode. Kino-comment nila yung kanta. Isang paragraph yung nag-message sa akin na ang kanta na to ay talagang maganda po yung, kasi dito po kami kakilala ng asawa ko, pero gusto kong malaman ko na po meaning. Yun, sinabi niya yung kanta na yun. Anong ginawa namin ni Israel? Wala. Hindi namin sinusunod yun. Test lang namin kayo kung kaagatin nyo. Kaya kinagat nyo. Kami pa rin mamimili ng kanta. Okay. Hindi ko alam kung anong kanta ngayon ni Israel Ano man pinili ni Israel? Eto, hindi ko alam kung napapanahon to dahil nga nasa labas na tayo ngayon. Wala na ang pandemic, di ba? Oo. Ito yung title nito, released noong 1994. Doon ako nagulat, 1994 lang officially ni-release to. Diba? Kanta ng Hagibis. Hagibis? Hagibis. Tanyo? Ang kantang Katawan. Katawan. Okay, Tagalog to. Madali na to. Di ba? Kung ito naman, hindi ko straightforward. alam kung tama ang 1994. Kasi narinig ko to, palibhasa naging lalaki. Popular siya sa akin, palibhasa lalaki. Kaya nga, hindi Palibhasa 1994 to. lalaki. Hindi 1994 to. I-search. Dahil sa ating mga mahal na naikinig sa podcast, maaari po bang matulungan nyo kami na ma-research po ito? Pero hindi nirelease siya as single, pero ang alam ko, pero sa single siya na ang compilation ng original Filipino music special edition. Yun yung 1994. Alam bakit? Sira yung keyboard ko, walang letter G. Ito, wait lang. Ito, may nakita ako. Nirelease siya officially as single na Hagibis noong 1970. Kaedad ko pala to. 1979. Yan, nagkamali ka pa. Oo. Kasi nga, hindi mo sinasapuso itong trabaho natin. Nire-release siya doon sa isang parang special edition na OPM disc na 1994 naman. Okay. Yun. Mahirap mag-record ng tanghalin tapat, nakakaid na ulo. Ito, ang Hagibis Katawan, mga kaibigan. Interpret natin. Ayan siya. Unang paragraph pa lang. Sandali, wala tong song ha. Isipin nyo na lang yung song kasi nga bawal nga sa Spotify. Pasensya na ha. Or isabay nila sa makinig sila bago nila pakinggan yung episode natin. Pasensya na kung dati maiksi yung mga episode namin ha. Lalong iiksi ngayon dahil hindi po kami nagbabayad ng Zoom account. Dahil mahal po ang Zoom account. Itong Zoom, mahal na ngayon. Hanggang 40 minutes na usapan. So ayaw naman namin masobra yung usapan. So yan. Magkano ang bayad sa Zoom ngayon pag yung full kukunin mo? 5,000, di ba? 5,000. 5,000. Wala na, naglalabasa na yung mga tao ngayon. Oo. Sige. Ito, yung intro niya, la 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 la. Hu 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 hu. Ang unang paragraph, lingon agad pag may babaeng dumaan. Okay. Lalo na pag maganda ang katawan. At saka nakakalokong tignan. Yan, pwede pa ngayon yan ha. Pero ngayon mahirap. Pwede pa. Ano yan, catcall yan. Kasi may iba't ibang Hindi, lingon lang. Ang lingon ba merong meron na ngayon. Meron na ngayon yung tinitingnan mo sila. Oo. Saka balikan mo, ulitin mo. Merong yan, may kaso ngayon yan. Lingon agad pag may babaeng dumaan, lalo na pag maganda ang katawan. At saka body shaming nakakaloko. Hindi mo na masasabi ang di ba? Body shaming na ngayon yan. Pag hindi pala maganda katawan, di ba?
Oo. Tingnan natin kung applicable kayong kanta na ngayon. Anyway, kaming lahat, ayan ito, next natin. Sabi niya, kaming lahat ay binata pa naman. Generalization. Wala kaming, Generalization yan. Hindi ako binata. Ikaw, iwalay ka. Ako, oo. Wala kaming mga asawa at nobya. Hindi pa rin naman kami pumapalya. Ano kaya ibig sabihin niya doon? Doon ako, hindi pa rin naman kami pumapalya. Kasi, yung pumapalya kasi dalawang bagay yan. It's either hindi pa sila pumapalya pagka nagkagusto sa isang babae o hindi pa naman sila pumapalya in terms of sexual performance. Oo, yun nga rin eh. Okay, so parang meron pa sila, meron pang gigil. Meron pang ano pa to. In short, tumatayo pa. Oo, tumatayo pa. Okay. Yan siya. Tapos ito na, refrain niya, mahilig kami sa magaganda, katawan ang aming nakikita, lalo na yung kaakit-akit pa. Tayo na mga kanta to, no, 1979. Gabriela is waving. Kaya na ano mga lalaki, no? Nababasa mga lalaki. Yung caveman mentality. Pero may ano, di ba? Beautiful girl. And I would Yun theme yun. Okay yun. Medyo English kasi, tapos medyo romantic. Pero yung mga ibang rap na kanta, pag mapakinggan mo yung lyrics nila, ang titindi rin. Okay na ina mo, masahol mo. Pa dito. Parang ganon? Parang ganon, no? Pero English. Pero English. Ito. Tapos, ano yan, lumalabas ang aming pagkalalaki. Po dyan. Pag may, ayan, eto na. Double meaning yan. Yan? Sexual innuendo. Oo. Yan, sige, okay. Pag mayroong magagandang mga babae, lalo na pag ang mga katawan ay gumigiling. Sakit sa ulo ng kantang to. Yung pagkalalaki. Lalaki, kasi pag mayroong magagandang mga babae. Kasi hindi naman yan laging sex organ eh. Yung pagkalalaki is pagiging macho. Oo. Yun nga ang kino-complain nga ng mga panahon ngayon, di ba? Yung toxic masculinity na sinasabi nila. Dami natin. Ayan yari ito. Ayan. Tapos sabi mahilig kami sa magaganda. Katawan ang aming nakikita. Lalo na yung kaakit-akit pa. Talagang ano talaga siya, no? Physical talaga. Oo, doon talaga siya. Which is yun naman talaga raw ang difference ng isa sa mga fundamental difference ng babae at lalaki. Ang lalaki raw visual. Ang babae is emotion. Oo, babae is emotion. Ang babae can cheat emotionally. Ang lalaki can cheat physically. Pwedeng walang emotion, so physical lang. Okay. Yun siya. Ano pa? So dun naka-anchor lahat ito. Ayan, lumalabas, kaming lahat ay binata. Inulit lang niya, kaming lahat ay binata pa naman, wala kami mga asawa at nobya, hindi pa namin kami pumapalya. Yun siya. Paulit-ulit siya, katawan. Katawan. Tapos mayroon siyang magandang message sa huli. Ano? Katawan, ingatan ang inyong katawan. Pero para sa babae talaga yan. Para sa babae talaga yan. Para sa babae, Una pa lang, alam na natin pala yun. Pakinggan mo yung pinakauna niya. Di ba? Yung unang stanza? Hindi, pinakauna pa lang. Yung meron una yan eh. Yung lala. Si Lala. Di ba? Kay Lala yun. Oo nga, kay Lala. Oo. Ho pa yun. Bastos talaga mo. Pambabastos ba yan ng panahon na yun? Ganun siya. Hindi ko alam kung pambabastos to. Pero ito na siyempre, bawal na to mga panahon ngayon. Bawal na yung sobrang explicit mong pinapakita to mga to. Which is tama rin naman. May mga anak. Diba? Pag nililingon yung mga babae. Team song ng TV show yan. Team song ng TV show yan. On the prime time. Prime time. Lingon agad. Diba? Pero privately, ginagawa pa rin ng mga lalaki to eh. Oo naman. Kaya lang, siyempre, kailangan natin sumabay sa tinatawag na politically correct na panahon. Panahon ngayon, di ba? Hindi na pwede ang kanta na yan. Kasi unang-una nag-focus lang sila sa physical na
na para bang tinanggal nila yung mga babaeng walang itsura na hindi ka karapat-dapat, di ba? Di ba? Sabihin na natin, yung mga pangit ang katawan. Di ba? Mahilig kami sa mga ganda. Tanggal na kagad. Yun lang. Katawan ang aming nakikita. Aming nakikita. Ugali, lalo na yung wala kaakit-akit. Mukha, pangit, ugali, wala na yan. Basta pisikalan lang. Di ba? Oo. Diba? Lumalabas ang aming pagkalalaki. Lalo na pag may magagandang mga babae. Magagandang babae na naman. Wala talaga sinabing babae man lang in general. Kasi hindi pa inclusive kasi babae lang. Oo. Di ba sila tumitingin sa ibang lalaking maganda rin ang katawan? Oo, di ba? Ang kanta na yan, pinayagan yan. Tapos sinasayaw-sayaw pa ngayon yan. Katawan. Ingatan yung katawan. Pero ang galing nga, parang pwede natang gawin natin sa Department of Health yan. Tapos mababash na naman sila. Hindi, sa dulo lang. Pero pag ito ba i-edit mo siya para sa panahon ngayon, ano i-include mo? Sige. Simula mo sa simula. Yan. Ano i-include mo sa kanya? Lingon agad pag may babaeng dumaan. Oo. Lalo na pag maganda ang katawan at saka nakakalokong. Lalo na kapag maganda katawan at asal. At saka nakakalokong tignan. Yan. Tignan, nakakalokong tignan at kausapin. At kausapin, tininin, ganun siya. Kaming lahat ay binata pa naman. Walang edit doon, wala. Wala na, binata pa naman. Wala kaming mga asawa at nobya. Yan, okay yan? Hindi pa rin naman kami pumapalya. Hindi pa rin naman kami parang hindi pa rin kami nanloloko. Ayun. Yung edit niya. Oo. Mahilig kami sa magaganda. Ang ugali. Mahilig katawan ng kami sa magaganda. Ugali. Katawan ang aming nakikita. Hindi lang katawan ng aming nakikita. Hindi lang katawan ng aming nakikita. Lalo na yung kaakit-akit pa. Kahit ikaw ay pangit na. Pag siguro pangit, wag na lang natin sabihin. Para mas nakakain sa kanya. Yun eh. Alam ko ba inclusive? Hindi, lahat tayo gusto ma-include. Pero walang gusto umamin na pangit siya. Hindi nasasabi maganda, pati masasabi opposite, di ba? Ayan. Ay, ikaw ay pangit pa. Ayan. Lumalabas ang aming pagkalalaki. Pag mayroong magaganda mga babae, lalo na pagkatawan ay gumigiling. Lumalabas ang aming pagkalalaki. Lalo na kapag maraming mga babae. Maraming mga babae. So lahat yun, lahat. Lalo na pagkatawan ay gumigiling. Hindi. Lalo na kapag nanonood ng hearing. Ting. Tangina hearing. Hindi, wag. Senetirin ka natin. Lumalabas ang pagkalalaki. Lalo na kapag may mga babae. Ang lahat gusto namin ay doon sa wedding. Pangkasal agad. Oo. So, yun lang niya. Okay. Mahilig kami sa magaganda. Ugali. Katawan ng aming, hindi lang katawan ng aming nakikita. Lalo na yung pangloob na. Sabi na rin kahit pangit ka. Okay na. Bulahan. Oo, pero Bulahan. Sa bulahan. Yun. Lahat lang ng ito ay bulahan. Itong kantan to, just at least very honest siya. Very honest. Ano to? Very honest. Ano dito? Dated, no? Dated, pero nagtatap siya doon. Dated, Tagal na.
sa matagal na kumbaga nagka-adhere sa mas matagal ng kaugalian na kaugalian ng mga lalaki. Pero nagtatap siya doon sa pinaka-primal na lalaki, na setting ng lalaki. Which is totoo naman. Doon din naman kumbaga nakasalalay yung paglago ng species ng tao. Let us put into context the complexity of life, pare. Yan ha. Kita nyo, kainig kayo sa podcast na to. Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-give up. Ang papagsama-samahin natin ng mga quotes dito, pare. The beauty eye of the beholder. Okay. Talaga namang, in the universal na gusto ng lalaki is isang babaeng maganda. Yes. Katawan. Yes. Pero, hindi tayo pareho ng beauty. Kasi standards. Kung isang standard na maganda, maraming binata at dalagang di nagkatuluyan dahil hindi naman sila pasok sa standard ng kagapuhan at standard ng kagandahan. Nakikita lang natin yung mga pang mga pelikula. Yan yung mga model. Iba yan eh. Ang mag-meet dyan. Aspirational yun, kumbaga. Ang mag-meet dyan, yung mga kapwa nila gwapo at maganda. Ang normal ng kakatuluyan sa mundo ng is maganda, gwapo, tuluyan. Pasensya muna sa mga LGBTQ, doon muna tayo sa mga straight. Basic muna. Basic muna tayo. Tapos, yung mga level, yun talaga dapat. Pero magpa-factor na dyan yung nakachamba, may mabuti ugali, tapos may mayaman. Saka kaya nagbabago-bago ng mga combination yan. Because alam mo na, babae, may tanga, may matalino, alam mo na, may power, may marrying up, may marrying down, may mga ganun. Diba? So yan ang kaguluhan ng mundo eh. So yung totoo naman yan, yung kanta na yan, tayo naman lagi, pag pumasok sa bar, naghanap naman talaga tayo ng babaeng pleasing sa mata natin. Di ba may kaibigan ka na, pare, gandang-ganda ako dyan. Pero pag tinignan mo, hindi naman maganda. Hindi naman maganda, Maganda is nasa relative perception yan. So lahat tayo naghahanap ng maganda sa mata natin. Wala pang gumimik na dalawang lalaki. Mag-aamin na tayo sa lalaki na nagsabi na, pare, harap tayong pangit. Di ba? Sa bar, pare, eto pare, hanap ko. Lahat ng tao maganda sa paningin ng isang tao. Ibig sabihin na pumasok doon sa kwarto niya. And vice versa, di ba? Tama. Yeah, yun. Para naman magkaroon tayo ng konteksto na hindi naman talaga masama lagi ang intensyon ng mga lalaki pag sinabi nilang naghahanap sila ng maganda. Kasi ang paghahanap ng maganda animal yan, instinct yan kung natin Cutter. Kasi ang tendency mo is gusto mo yung anak mo maganda, healthy, di ba? Yun yung mga dating yan, di ba? So yan. So binigyan na namin ng context yan. Matatalino din kami ni Israel. At syempre, ang mga babae, hindi naman ganun yung kanilang make-up. Iba naman yung kanilang pananaw or perspective. Di ba? Security, protection. What will you bring to the table? Kaya nga, nung mga value. Kami lumalabas para mag-hunt. Hunter-gatherers. Ay naman dati ang nature eh. Kaya lang binabago na natin yun. Because of, nag-e-evolve din ng mga tao. Yun! Kita nyo naman nagsimula sa katawan, hagibis. 1979, nagkaroon ng 1994 pa na napunta tayo sa buhay. Yan, okay na pare. Okay ka na doon. Okay na ako doon, Israel. Yung mga shows namin all over the metro. Panoorin nyo. Andiyan lang naman yan. Nasa Dubai ako sa November 29. At kasama ko si Ima Dumagay, Ethel Buba, Kay Brosas, Giselle Sanchez, Tuesday Vargas, at nasabi ko na si Ima. Yan sa may Dubai World Trade Center. Diyan sa Hall 6 sa November 29. And of course, ang mga shows po ng mga kasama natin sa Comedy Crew, ako po ay nagkalat si Rex Millora. 10 years. Meron siyang 1 hour special. Anak sa Laughter. So abangan natin yan. ESL. Sa De La Salata. Julian Felipe. Julian Felipe. Hall. Yan. Check nyo yung details sa alexcalia.com at comedycrew.com. Okay, Israel. Siyempre yung Dubai show ni Alex, dubai.platinumlist.net, mga kaibigan. Yan, okay. Dito po sa Punchline with Alex Calia, sinabihan na po ako ng ating Zoom na running out of time. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now plus save 15% off 2 months of Zoom Workplace Pro. Upgrade. No. Parang jet to holiday lang yan, Running out of time? This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now plus save 15% off 2 months of Zoom Workplace Pro. Upgrade. No. Okay. Sa Punchline with Alex Calia, spread the laughter, not the virus. We are always happy to serve. Thank you.
The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.